Magagawa lang ang dayaan kung kakonsabo mo ang COMELEC at ang election provider. Dahil alam nila ang password at alam nila ang IP address. So ito yung patunay na pwede mong hijackin yung transmission. Pwede mong hijackin yung resulta. Now, punta na tayo sa pangalawang anomalya ng transmission. Actually, hindi po ito magkaiba. They are almost the same. Ito naman, Clustered Precinct 78-05006. 02 yung kanina, 06 ito. Ibig sabihin, ibang makina ito, pero galing sa parehong munisipyo. Culaba, Biliran. Itong presinto na to, nag-transmit 1:55 ng umaga. Kinabukasan, May 11, 2010. Kasi ang halalan ng 2010, May 10. So, nag-transmit po ito 1:55:36 ng umaga, kinabukasan ng halalan, after the halalan. Yung IP address ay 10.15.2.121. Tapos, niligpit yung makina 3:13 ng umaga. Alas 3:13 ng umaga. Same morning. Sinutdown po ito, niligpit. Ang problema, doon sa munisipyo, may natanggap na pangalawang resulta mula sa nasabing presinto, 78-05006 at 3:41 in the morning of May 11, 2010, mula sa IP address 10.15.3.43. Ito ay 28 minutes and 45 seconds matapos sinutdown ang PCOS, matapos niligpit ang makina. Ang tanong, sino nagpadala ng resulta na to? Kung wala ng makina doon sa presinto, sino nagpapadala ng resulta doon sa munisipyo? Pangalawang resulta. Ayan, magkaiba ang kanilang IP address. At hindi lang po itong presinto na to. Meron ding precinct 78-05011, 78-05012, and 78-05018. Pareho ito. May nagpapadala ng pangalawang resulta matapos mailigpit yung makina doon sa presinto. Ang tanong, sinong nagpapadala ng mga resulta na yon? Again, if the machine is connected to the internet, you can access the machine kapag alam mo ang password at ang IP address. So ito yung hindi nalinaw ni Atty. Respicio. Kailangan malaman mo yung password at IP address at sinong magpo-provide nun? Ang COMELEC lamang at ang election provider. Hindi mangyayari na pwede mong i-hijack ang eleksyon na hindi kakonsabo ang dalawang ito. So ito yung pangalawang klase ng transmission anomaly na nadiskubre namin sa Biliran noong 2010. Pangatlong, ito muna.